Ang mga trades ay maaring magpabago o magpahina sa career ng isang player. May mga player na nagkakaroon ng bagong simula at nagtatagumpay, ngunit may iba namang hindi pinalad. Sila'y nalilipat sa ibang team, ngunit parang nawawala ang kanilang mga kakayahan. Ngayon, tatalakayin natin ang mga NBA players na dating mga star ngunit naranasan ang pagbagsak ng kanilang career matapos matrade na nahirapan ng mahanap muli ang kanilang dating anyo. Pinakauna, Russell Westbrook. Ang career ni Russell Westbrook na dating kilala sa kanyang explosiveness at matinding determinasyon ay nakitaan ng kapansin-pansing pagbaba mula noong kanyang tugatog sa Oklahoma City Thunder. Sa OKC, siya ang mukha ng franchise. Nanguna sa liga sa scoring na may 31 punto kada laro nung kanyang MVP season at nag-average ng triple-double sa 3 sunod-sunod na season. Matapos siyang matrade sa Rockets, sa OKC nag-average siya ng 22 puntos, 11 rebound at 10 assists. Ang kanyang paglipat sa Los Angeles Lakers ay nagmarka ng simula ng matinding pagbaba. Bagamat nag-average siya ng 18 puntos, 7 rebounds at 7 assists, ang kanyang angkop na lugar kasama sina LeBron James at Anthony Davis ay malayo sa pagiging smooth. Ngayong off-season, pumirma si Westbrook sa Denver Nuggets na umaasang makakatulong siya sa isang championship contender. Ang ikalawa ay si Victor Oladipo. Ang career ni Victor Oladipo ay tinamaan ng sunod-sunod na mga setback. Pangunahing dahilan ay sa mga injury na lubos na nagpahirap sa kanyang pagbabalik sa dating anyo na nagpasikat sa kanya bilang all-star. Siya ay nasa rurok ng kanyang lakas noong siya ay nasa Indiana Pacers kung saan nag-average siya ng 23 puntos, 5 rebounds at 4 na assists kada laro na nagbigay sa kanya ng Most Improved Player Award at 2 All-Star appearances. Gayunpaman, ang kanyang career ay bumagsak mula nang magdusa siya ng isang malaking quad injury matapos ang maikling panahon sa Houston Rockets at isang trade sa Miami Heat. Nahirapan si Oladipo na manatiling malusog at consistent. Kasama ang Miami, nag-average siya ng 10 puntos, 3 rebounds at 3 assists sa loob ng 42 laro. Ngunit muling naputol ang kanyang season dahil sa injury. Sa nakaraang taon noong Abril, si Oladipo ay nagtamo ng torn patellar tendon sa kanyang kaliwang tuhod sa playoffs na kinailangan ng surgery at nagpuwersa sa kanya na mapaliban sa natitirang bahagi ng season. Ang Miami Heat ay na-trade siya sa Oklahoma City Thunder na kalaunan ay ipinasa siya sa Memphis Grizzlies bilang bahagi ng isang mas malaking deal. Gayunpaman, hindi na siya naglaro para sa Memphis dahil waived siya ng Grizzlies noong Pebrero habang siya ay nagpapagaling pa mula sa kanyang knee surgery. Pangatlo ay si Isaiah Thomas. Ang career ni Isaiah Thomas ay isa sa mga pinakamatindi at pinakamabilis na pag-angat at pagbagsak sa kasaysayan ng NBA. Sa tangkad na 5 talampakan at 9 pulgada, tinalo ni Thomas ang lahat ng pagkakataon upang maging isa sa mga pinakakahangahangang scorers ng liga. Ang kanyang tugatog ay dumating kasama ang Boston Celtics kung saan nag-average siya ng 28 puntos at 5 assists kada laro na nagdala sa Celtics sa Eastern Conference Finals. Ang kanyang kahusayan ay nagbigay sa kanya ng pwesto sa All-NBA Second Team at natapos siya bilang pang-5 sa MVP voting. Gayunpaman, ang mahiwagang season na iyon ay sinundan ng sunod-sunod na mga setback. Isang hip injury na kanyang ipinagpatuloy sa playoffs ang naging mas malubha kaysa sa unang inakala. Ang paglalakbay ni Thomas sa NBA ay naging isang whirlwind pagkatapos nito na may maikling panahon sa Denver, Washington at New Orleans. Sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi niya muling nakuha ang kanyang all-star form. Ang kanyang season kasama ang Washington Wizards ay nagpakita ng ilang mga sulyap ng kanyang dating sarili na nag-average ng 12 puntos at 3 assists kada laro, ngunit malinaw na ang hip injury ay permanenteng naapektuhan ang kanyang laro. Pang-apat ay si Derrick Rose. Ang career ni Derrick Rose ay isa sa mga pinaka-emosyonal na what-ifs sa kasaysayan ng NBA. Si Rose ay agad na sumikat matapos mapili bilang first overall pick sa 2008 NBA Draft at mabilis na naging isa sa pinakamaliwanag na batang star sa liga. Sa kanyang ikatlong season, siya ang naging pinakabatang player na nanalo ng MVP award sa edad na 22 nang pinangunahan niya ang Chicago Bulls sa pinakamahusay na record sa NBA. Nag-average siya ng 25 puntos, 7 assists at 4 na rebounds kada laro at pinahanga ang mga tagahanga sa kanyang eksplosibong atletisismo at kakayahang kontrolin ang mga laro. Ang trajectory ng career ni Rose ay nagbago ng masama sa playoffs nang mapunit niya ang kanyang ACL sa unang round.
Ang injury na ito ang naging simula ng sunod-sunod na problema sa tuhod na lubos na nakaapekto sa kanyang career. Hindi siya nakapaglaro sa buong season at nahirapan siyang manatili sa court sa mga sumunod na taon. Sa kabila ng ilang pagtatangka na makabalik, hindi na niya naibalik ang dating anyo na nagbigay sa kanya ng MVP award. Na-trade si Rose sa New York Knicks kung saan nagkaroon siya ng maayos na season na may average na 18 puntos at 4 na assists kada laro. Gayunpaman, malayo na ito sa kanyang mga araw bilang MVP. At naging malinaw na ang dating eksplosibong player na minsang nangibabaw sa liga ay wala na. Ang kanyang mga panahon sa Cleveland Cavaliers at Minnesota Timberwolves ay napuno ng mga pagpapakitang gilas. Kabilang ang isang 50-point game kasama ang Timberwolves, ngunit patuloy na naapektuhan ang kanyang laro dahil sa mga injury. Nakahanap si Rose ng kaunting muling pagsigla sa Detroit Pistons at kalaunan sa New York Knicks, kung saan naging mahalagang veterano siya at produktibong scorer off the bench. Gayunpaman, patuloy siyang ginambala ng mga injury at ang kanyang oras ng paglalaro ay labis na nabawasan sa mga sumunod na season. Panglima ay si Ben Simmons. Ang career ni Ben Simmons ay nagkaroon ng matinding pagbabago mula sa mataas na inaasahan noong kanyang mga unang taon sa NBA. Napili bilang first overall pick ng Philadelphia, mabilis na napatunayan ni Simmons ang kanyang sarili bilang isa sa mga pinaka-versatile na player sa liga at nanalo ng Rookie of the Year award na may average na 15 puntos, 8 rebound at 8 assist kada laro. Ang kanyang kakayahan sa depensa at pagiging mahusay na facilitator ng opensa ay nagbigay sa kanya ng 3 All-Star selections at kinonsidera siyang cornerstone ng hinaharap ng Philadelphia. Ang turning point sa career niya ay nangyari sa Eastern Conference Semifinals laban sa Atlanta Hawks. Ang kanyang pag-aatubili na mag-shoot sa mga critical na sandali, lalo na ang pagpasa sa halip na mag-dunk sa Game 7, ay nagdulot ng malawakang kritisismo at nagpalala sa kanyang relasyon sa Philadelphia organization. Ang resulta nito ay humiling si Simmons ng trade at hindi naglaro ng karamihan ng season. Binanggit ang mga issue sa mental health at ang lumalalang relasyon niya sa team. Sa huli, na-trade si Simmons sa Brooklyn Nets sa isang blockbuster deal na nagdala kay James Harden sa Philadelphia. Mula nang sumali sa Nets, nahirapan si Simmons dahil sa mga injury at mga issue sa kumpiyansa na lubos na nakaapekto sa kanyang laro. Hindi siya nakapaglaro sa natitirang bahagi ng season dahil sa back injury na nangangailangan ng operasyon. Noong last season, naglaro si Simmons ng 42 laro ngunit may career low averages na 6 na punto, 6 na rebound at 6 na assist kada laro. Ang kanyang offensive game ay kapansin-pansing bumaba at patuloy ang kanyang pag-aatubili na mag-shoot. Pang-anim ay si D'Angelo Russell. Ang karera ni D'Angelo Russell ay nakaranas ng mga pagsubok at tagumpay mula sa kanyang breakout season sa Brooklyn Nets. Sa season na iyon, nakuha niya ang kanyang unang at tanging All-Star selection na may average na 21 puntos, 7 assists at 3 rebounds kada laro habang pinangungunahan ang Nets patungo sa playoffs. Ipinakita ni Russell ang kanyang kakayahan sa pag-score at playmaking na nagpatibay sa kanya bilang isa sa mga promising young guards sa liga. Matapos ang All-Star season na yon, na-trade si Russell sa Golden State Warriors sa isang sign-and-trade deal na bahagi ng isang mas malaking transaksyon na kinasangkutan ni Kevin Durant. Ang kanyang panahon sa Warriors ay maikli lamang dahil kalaunan ay na-trade siya sa Minnesota Timberwolves. Sa Minnesota, naglaro si Russell ng maayos, ngunit ang mga injury at hindi consistent na performance ay humadlang sa kanya na muling maabot ang All-Star level. Kahit na nagpapakita siya ng magagandang numero, tila nawala ang dating kislap na nagdala sa kanya sa pagiging All-Star. Ang pagbabalik ni Russell sa Los Angeles Lakers ay nakita bilang isang pagkakataon para maibalik niya ang dating sigla. Malakas ang kanyang performance sa regular season at nakapagtala pa siya ng record sa Lakers para sa pinakamaraming 3-pointers na nagawa sa isang season. Ngunit sa kabila ng mga accomplishment na ito, ang kanyang mga problema sa playoffs kung saan nag-average lamang siya ng 14 na puntos sa hindi epektibong shooting ay naging malaking usapin at nagbigay ng duda sa kanyang long-term fit sa team. Pang-7 ay si Collin Sexton. Ang career ni Collin Sexton ay nagkaroon ng kakaibang pagliko mula sa kanyang mga unang araw bilang rising star sa Cleveland Cavaliers hanggang sa kanyang kasalukuyang papel sa Utah Jazz. Ipinakita ni Sexton ang malaking potensyal kung saan nag-average siya ng 24 na puntos, 4 na assists at 3 rebounds kada laro
at naging pangunahing scoring option at potential all-star candidate. Gayunpaman, nagsimulang makaapekto sa kanyang career ang mga injury, simula sa torn meniscus na nakuha niya sa simula ng season na naging dahilan upang ma-sideline siya sa halos buong taon. Ang injury na ito ay naging turning point na nagdala kay Sexton sa trade patungo sa Utah Jazz bilang bahagi ng Donovan Mitchell deal. Sa Utah, nahirapan si Sexton na maibalik ang kanyang dating anyo at mas naglaro siya bilang isang support player kaysa maging go-to scorer tulad ng dati sa Cleveland. Pangwalo ay si John Wall. Ang karir ni John Wall ay isang kwento ng mga pangarap na muntik ng magkatotoo na binabalot ng tagumpay noong umpisa at mga pagsubok dahil sa mga injury kalaunan. Si Wall ay minsang kinilala bilang isa sa mga top point guards sa NBA, kilala sa kanyang bilis, court vision at playmaking ability. Sa kanyang prime years sa Washington Wizards, si Wall ay naging 5-time All-Star at ang kanyang pinakamahusay na season ay kung saan nag-average siya ng 23 puntos, 10 assists at 4 na rebounds kada laro na nagdala sa Wizards sa Eastern Conference Semifinals. Sa kasamaang palad, ang karir niya ay naantala ng mga injury, kabilang ang ilang operasyon sa tuhod at isang matinding Achilles tear na nagpahinto sa kanya sa buong season. Matapos makarecover, na trade si Wall sa Houston Rockets kung saan ipinakita niya ang ilang bahagi ng kanyang dating anyo na nag-average ng 20 puntos at 6 na assists kada laro. Gayunpaman, patuloy na nilimitahan ng mga injury ang kanyang paglalaro at nakapaglaro lamang siya ng 40 laro sa season na iyon. Sa huli, nagpasya ang Rockets na paupuin si Wall para sa buong season habang nagtuon sila sa pag-develop ng mas batang mga player at tila huminto ang career ni Wall. Nag-average siya ng 11 punto at 5 assist kada laro sa 34 na laro bago siya matrade pabalik sa Houston Rockets at tuluyang ma-wave noong Pebrero. Si Wall ay nananatiling walang kontrata na may hindi tiyak na hinaharap sa NBA. Ang kanyang kwento ay isang paalala kung gaano kabilis mabago ang career ng isang player dahil sa mga injury. Ang dating promising trajectory ni Wall ay nalihis at habang patuloy siyang nagsusumikap na makabalik, mukhang ang kanyang mga araw bilang isang elite point guard ay tapos na. Sino kaya sa tingin nyo mga kaibigan ang uusad at babalik sa dating anyo ngayong paparating na season? Posible kaya? Ano ang masasabi nyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.